buhay, Diyos. Patuloy po, Ama, na binibigyan mo po ng pagkakataon para mapaglingkuran ka po namin sa ah, ganito pong platform to Daybreak. At pagpalain mo po ang bawat sa amin, O Diyos, sa gitna ng marahil kami po ay nasa iba't ibang mga sitwasyon, kondisyon, aming buhay, ay tulungan mo po kami na through this ministry Daybreak, kami, O Diyos, na narito na magkakapatid ay nagkakaroon ng pagkakataon, nagpapalakasan, nagkakaroon ng patuloy, O Diyos, na pagbibigay ninyo ng instruction, inspiration, at higit sa lahat, O Diyos, transformation po sa buhay po ng bawat sa amin. Kaya po, Lord, bless, O God, our daybreak. Bless, O Lord, our devotion for today. Speak to our heart, O God, mightily, victoriously. At hayaan mo po, Diyos, ng salita mo ay patuloy po na mangyari po, Panginoon. Maranasan namin, masunod namin po at may sakatuparan po namin. At ito po ay para po magbigay ng tunay po na kapurihan at kalwalatian lamang po sa iyong pangalan. So this is our prayer, this is our declaration. In Jesus' name we pray. Amen, amen. So muli po, a blessed, joyful, victorious morning, afternoon, or evening po sa bawat sa atin. So our daybreak devo for today, September 22, 2025, ay meron pong title na The Missionaries Master and Teacher. Okay? The Missionaries Master and Teacher. Ang ating pong anchor text mula po dito po sa ating devotion by Oswald Chamber is from John 13:13 and 16. Sabi diyan, "You call me teacher and Lord, and you say, well, for so I am. I say to you, a servant is not greater than his master." To have a master and teacher is not the same thing as being mastered and taught. Having a master and teacher means that there is someone who knows me better than I know myself, who is closer than a friend, and who understands the remotest depths of my heart and is able to satisfy them fully. It means having someone who has made me secure in the knowledge that he has met and solved all the doubts, uncertainties, and problems in my mind. To have a master and teacher is this, and nothing less. For one is your teacher, the Christ, according to Matthew 23, verse 8. Our Lord never takes measures to make me do what He wants. Sometimes I wish God would master and control me to make me do what He wants, but He will not. And at other times, I wish He would leave me alone, and He does not. You call me teacher and Lord, but but is He? Teacher, master, and Lord have little place in our vocabulary. We prefer the word Savior, Sanctifier, and Healer. The only word that truly describes the experience of being mastered is love. Amen. And we know little about love as God reveals it in His Word. The way we use the word obey is proof of this. In the Bible, obedience is based on a relationship between equals. For example, that of a son with his father. Our Lord was not simply God's servant, He was His son. No? Though He was a son, yet He learned obedience. Hebrews chapter 5, verse 8. If we are consciously aware that we are being mastered,
That idea itself is proof that we have no master. If that is our attitude toward Jesus, we are far away from having the relationship He wants with us. He wants us in a relationship where He is so easily our master and teacher that we have no conscious awareness of it. A relationship where all we know is that we are His to obey. Now, let's see the wisdom from Oswald. Sabi niya, I have no right to say I believe in God unless I order my life as under His all-seeing eye. Disciples indeed, 385L. Right, so that ends the reading of our devotion for today, a missionaries, master, and teacher. So, nakita ko lang po yung dalawang bagay na uh, sinasabi po dito sa atin ni Oswald Chambers, right? Oswald Chambers na po reminds us na ang tunay po na master and teacher, yun po yung ni-emphasize dito, ano? Master and teacher. Ano ba yung master sa Tagalog? Amo. No? So, guro. Guro at amo ng bawat Kristiyano, ano po, lalo na lang isang tinatawag nating missionary, no? Is si Jesus Christ mismo, ano po. Hindi po siya simpleng leader lang o inspirational leader, kundi Jesus Christ siya po ang pinagmumulan ng lahat po ng aral at direksyon ng ating pong buhay po, ating pamilya, ng ating paglilingkod. So, natin, master, ibig sabihin siya ang may full authority sa buhay natin. Hindi po tayo gumagalaw ayon lang sa ating sariling plano o galing, kundi sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Amen? Parang isang alagad po ba na walang sariling agenda, kundi ang sumunod sa kanyang Panginoon. No? Parang ito yung ating ultimate goal sa ating buhay as followers of Jesus Christ, believers of Jesus Christ, or missionary na wala tayong ibang agenda. It's about Jesus' agenda ang dapat na ating pong maisagawa sa ating buong buhay. Now, how about teacher? No? Siya rin po ang nagtuturo sa atin ng lahat ng kailangan para po sa mission o sa ministry. Po, mga sabi nga natin, mga strategies, okay? Mula po sa Diyos as a teacher. No? Hindi lang kaalaman, kundi pati character. No? Hindi pati character, attitude of faith through His Word and the Holy Spirit. No? Tinutulungan niya po tayo na lumago at maging handa. Okay, so tingnan natin, no, meron at least dito po sa ating devotion, meron po akong nakitang apat na pwede nating batayan ng ating life application. Number one, recognize Jesus as your master. Amen? Sa daily life, po, tanungin natin yung ating sarili. Sino ba ang tunay na susunod? Si Lord ba? Sarili ko? Si Mrs. ko? Ayan, yung aming bang mga leaders? Sino-sino? Kapag si Jesus ang tawag nating master, hindi lang siya tagapagligtas natin. Tama po. No? Maraming tao nagsasabi, Jesus Christ is their Savior. Pero tumitigil na po sila doon sa master. No? Kundi siya rin po ang nagda-direct ng ating decision, destiny, ano po, relationships, at priorities ng ating pong buhay. Second, let Jesus be our teacher. Okay? Maraming bagay po kasi ang hindi natin alam. Tama po, no? Although, rin po ang Diyos na nag-offer ang maraming mga online, mga teaching, seminars, no? Katulad ng LGI. We are so blessed, no? Na tayo po ay natuturuan, no? Tayo po ay nagkakaroon ng additional
wisdom, knowledge, and understanding sa ating mga pagdadalo, either online or on-site na mga seminars, lectures, or conferences. So maraming bagay po ang hindi natin pa rin alam. Tama po, ano po? May pa rin po enough na lalo na pagdating sa faith, ministry, or even po sa struggle sa buhay. Kami nga ho mga pastor, no? Tama, dyan po si Pastor Dave o mga manggagaw nandito, si Pastor Rory. Tayo po ay kahit na pastor na po tayo, hindi lang nagtatapos ang ating pag-aaral, no, sa seminary. So, ina-update natin, no, ating pong buhay, ang ating ministry. That creates impact, no, sa uh, spirit influence po natin. So, ang role natin po ay maging what? Teachable. Okay, tama po. Amen? So, maging teachable, makinig sa salita ng Diyos, mag-obey sa Holy Spirit, at matuto kahit sa yun po, mahihirap na sitwasyon ng ating bubuhay. Alright? So, let Jesus be your teacher. Number 3, mission is not about you. It's about Him. Alam niyo po ba na ang Great Commission and Great Commandment, one of the uh, uh, tawag ko po dyan, what already God has blessed. Bless niya po na yan yung Great Commission and Great Commandment na talagang sa atin ay very, very popular. Ako na-appreciate ko po yun yung, yung mission ng ating Diyos. Na ngayon, ni-impart niya sa atin. No? Iniwan niya po sa atin as, tawag ko po doon, legacy, no? ng Panginoong Kristo sa buong kakristyanuhan. And all we have to do is, kasi blines na naman po naman na yan, yung Great Commission, Great Commandment. All we have to do is gawin yung mission pinapagawa sa atin. So, kung missionary ka man o simpleng Christian, ano po, sa family, sa bahay, sa trabaho, sa school, sa ating community, ang point po ay hindi para i-promote ang ating pong sarili. Ayan, ang mission po ay to show our Lord Jesus Christ, His grace and mercy through your life and words. Wow, wow, hallelujah. Hallelujah. Di po ba napakagandang pagkakataon na sa ating entire life ay may pakita natin sa ating buhay at mga salita kung sino si Jesus sa ating buhay. So that's mission, no? Hindi kailangan kasi kala natin mission pupunta ka. Well, of course, no? Pupunta ka sa iba't ibang lugar. Just like yung Acts 1:8, sabi doon na you will be my witnesses to Jerusalem, Samaria, Judea, and the ends of the earth. Very strategic ang Panginoon po doon. So, pero ang mission po is everyday life. Actually, mission is lifestyle. No? Yung makita lang sa puso mo, sa buhay mo, yung fruit of the Spirit, may mission ka na. Tapos dagdagan mo pa ng yung life story, no? Paano ka na-transform ng buhay, di ba? Si Kuya Virgin, nandiyan po. No? Bless po tayo how God transformed his life. Gawin natin ng mission natin. It's not about us, no? Mamaglipay ang Diyos or Jesus and Holy Spirit through our life, no? Sa mga breakthroughs ng buhay natin, no? Yung mga glorious destiny na past, present, and future ay nakahanda na po sa buhay po natin. So mission is not about us, it's about Him, no po. Kaya po, siyempre, dahil po si Jesus ang center ng pagmi-mission, dapat siya po ang bida, ano po? Hindi po tayo, huwag tayong bida-bida, sabi nga ng Jollibee. Di ba yung commercial ng Jollibee? Tama ba yun? Huwag kang bida-bida. Si Jesus Christ lang ang bida. So number 4 and last, na po, depend on His wisdom daily. Alright? Hindi po sapat ang training, skills, or galing po natin. So every day we need to pray, Lord, turuan niyo po ako kung paano ako magiging faithful ngayon. No? Kapag si Jesus po ang naging teacher natin, lagi tayong
may matututunan at may apply po, I'm very sure that sa ating buhay. Kaya po ang missionary o kahit sinong mananampalataya po, hindi po dapat umasa lang po sa training, experience, o human wisdom. Ang pinaka-foundation po ay ang tinatawag natin personal relationship with our Lord Jesus Christ. Siya po ang mag-guide, siya po ang magtuturo, at siya po ang dapat po nating sundan. So ano po ang aking take away yan sa ating pong devotion for today. So ito yung take away natin. Kung si Jesus ang master teacher, ang role po natin ay maging faithful disciple. Hindi lang disciple po, faithful disciple. And fruitful, not only faithful but fruitful disciple. Di ko nalagay yung fruitful. So magkasama po yun. Ano po? Di lang tayo faithful, kundi fruitful disciple, nakikinig, sumusunod, at nagtitiwala po sa lahat ng itinuturo at inuutos po niya. So that ends our devotion for today. Thank you for letting me share the Missionaries Master and Teacher by Oswald Chamber. Amen and Amen, amen. amen. Thank you, Pastor Edric. Very timely, So, very relevant na sharing, devotion. At tunay pa nga na ang ating Panginoon, hindi po siya yung bang pagtuturo niya sa atin kung paano natin mas higit na yung ang buhay natin ay mai-surrender natin sa kanya, sa kanyang control, that He is indeed the Lord. Diba? Sabi nga ni Pastor Edric, hindi lang Savior, hindi lang dun nagtatapos, kundi kaya sinasabi natin lagi, He is our Lord and Savior. So, He is our Lord, He is our Lord, He is our Master. Siya yung dapat nasusunod sa buhay natin, hindi yung sarili natin bilang kanyang mga followers. Okay, so meron po tayong nalalabing time for sharing. Is there anyone po na kung habang nakikinig po tayo, nagre-reflect din tayo at meron din pong mga nire-reveal sa atin ang Holy Spirit. So, if we would like to share, this is the time. You can just unmute yourself and take the floor at mag-share po tayo ng mga reflections, or kung meron po tayong mga fresh revelations, or meron po tayong nais idagdag o i-testify uh, sa sa atin pong in relation to our devotion, or anything po na nais nating i-share. Maybe we want to praise God and thank God at this time for something na ginawa niya sa buhay natin in the past days or in the past week. Meron po ba? Sino po yung gustong mauna? Ate Finet, Hello, Pastor Queenie. Go ahead po, Pastor. Thank you di po. pala ako listen. Sige po. Ang pakay ko makinig lang kailang sayang naman. Opo, tama. Sige po. Hapon po yung galing po ako ng Villamor sa Sultan Kudarat sa Shalom, Bible Methodist Church. Ayun po yung first na pinuntahan ko sa church conference. So, talagang po, na-witness ko kung gaano kahalaga yung pagsunod. Kasi talagang yung mga miyembro po doon, talagang makikita mo yung kauhawan at kagutuman nila na malaman kung sino si Jesus. Talagang makikita mo talaga kung sa kanilang mga reactions, kahit yung mga bata and even Pastor Jerry, talagang makita mo sa mukha nila na gusto pa nilang makilala kung sino si Jesus, sino si Holy Spirit. So ngayon, habang pinapakinggan ko po ito, oo nga naman,
kung walang susunod, kung walang magko-continue sa ministry ni Jesus to go and make disciples, paano naman yung mga taong yun? And then, kanina po, kasi ngayon dito sa Davao, pero sa New Corelia, meron pong isang community na bago na binild si Lord. So, every Friday, pumupunta na ako doon. Tapos, uuwi ako ng New Corelia ng Saturday. Kaya lang kahapon dahil galing kami sa Sultan Kudarat. So, nakauwi kami kanina lang. So, alam niyo po yung kung saan po nila ako binook na hotel. Talagang nakailan po akong ah, personal no na persons na na-sharean, nagbigay ng power card mula sa receptionist, papunta sa guard, papunta sa driver ng taxi, papunta dito sa New Corelia. So yung mga taong yun, pinakilala ko si Jesus in the midst of so much pain. Kasi kahapon, habang nagpipreach ako tungkol kay Jesus, binibida ko si Jesus. Talagang yung isa sa mga pinakamamahal kong dog, si Coco, naghingalo. So sa hindi alam na kadahilanan kasi wala sakit, siguro na atake kasi ang taba-taba niya daw ngayon. So nung nabuksan ko kasi yung phone ko nung pauwi na lang kami bandang hapon. So nag-chat pala si Missy mga bandang past 11 ng tanghali. Hindi ko nabasa kasi may signal. So sabi ko, Lord, habang sa sasakyan kami pauwi, talagang buhay pa si Coco, naghihingalo siya. So pinag-pray ko siya through phone. Talagang nilalaman ko siya kay Lord. Talagang dinideclare ko yung life sa kanya. Sabi ko, Lord, balato mo naman sa akin si Coco. Kasi sumunod naman ako sa iyo, Lord. Pumunta ako ng Mindanao. Sobrang ang sakit. Tapos kagabi, yun, nag-last na si Coco. Ang sakit-sakit. Alam mo yung yung naririnig mo yung enemy sa sinasabi niya, ayan, kasi iniwan mo. Kung nandun ka, nadala mo yun sa vet. Ang dami niyang mga sinasabi, pero hindi eh. Alam niyo yung gano'n, yung perseverance, no? Na talagang ang Panginoong Jesus ang hari. Siya ang masunod. And I believe may dahilan kung bakit nangyari yon. Sobrang in pain, sakit. Hanggang ngayon, umiiyak talaga ako. Sabi ko kung pwede lang umuwi kagabi, kung meron lang agad-agad, no? Kung mura lang ang ticket, agad-agad gusto kong, nasa isip ko na yung gusto kong magpadiretso sa airport, gusto kong magpabook. Kahit na mahal lang. Yung ganun, kaya lang nag-pray ako, no? Holy Spirit, ah, kalmahin mo ako, yung emotions ko. Hupain mo, Lord, yung damdamin ko. So, awa naman ng Panginoon, kumalma naman ako, pero ang sakit. So, ito yun eh, mga aso lang yan, pero talagang madalas, ang kalaban talagang ginagamit niya yung mga kahinaan, no, para mag-refuse sa pagsunod sa Panginoon. Pero hindi eh. Alam ko naman ang kamay ng Diyos ay sobrang napakabuti. Sana yung para sa mga bagay na hindi naman natin hawak. Pero alam ko na alam niya ang dahilan kung bakit. So, sama niyo sa prayer kasi ang sakit. Tapos, ang dami trabaho dito sa New Corelia. Ang pangit naman kung magang-maga yung mata ko. Tapos, yung mga pupuntahan ko naman yung mga, alam yung mga sa rehab, bukas yun.
Yung mga batang walang pag-asa, tapos sa harap ako sa kanila, mukha ako walang pag-asa. Sabi ko, Lord, ihupa mo na ako. So yun, kanina nilibing na si Coco. Kagabi sabi ko kay Missy, bumili ka ng bulaklak. Sabi, mga gabi na. O hanap ka na lang ng mga bulaklak dyan, pagandahin mo yung ano niya. Tapos huwag niyong tabunan direct na lupa. Talagang in-instruct ko kung paano siya ilibing. Hanap kayo ng lagayan na maganda, sa siya ng maayos. Yun, lahat kami umiiyak. Pero yun nga, talagang si Jesus pa rin ang masunod. Hindi pwedeng sa mga ganong kaparaanan lang tayo sumuko at mag-refuse, no? Sa nais niyang mangyari talaga. Siya pa rin ang hari ng buhay ko, no matter what. Yun. Thank you for allowing me to share po. Ipag-pray niyo po ako kasi in pain talaga ako. Kasama yung buong family. Ang sakit. Thank you. Amen. Amen. Pastor Queenie, maraming salamat for sharing that. We know it's not easy sa mga ganitong sitwasyon, mga kapatid. So we need each other. And let us just pause, mga kapatid. Let us just take this moment to pray for Pastor Queenie ngayon na po. If we are able to unmute, open our cameras, lay our hand on the screen on Pastor Queenie right now. Let us spend like 1 minute or so to just pray for Pastor Queenie, for comfort, for peace, strength mula sa ating Panginoon sa kanyang sitwasyon ngayon, especially that she is out there in the mission field as bilang manggagawa ng ating Panginoon. So sige po, tayo po ay mag-prayer blast for Pastor Queenie. Ngayon na po. Tayo pong lahat mag-unmute po tayo. Let us open our microphones po. Our most Hallelujah. gracious Father, Hallelujah. you lifting Father up God, our right now, we Pastor just want, Queen, Panginoon, to pray, Lord, lift up Pastor Queenie. predicament that she encountered. Indeed, Give Panginoon, her sometimes strength, things happen in our lives, Lord, anoint that her, we don't Lord, understand. But what we know, Panginoon, Lord, and yun pong consolation namin even and in assurance the namin, valley oh of God, is that you Pain, are with us, you will be, Panginoon, Lord. she will be Whatever healed, Lord. circumstances we are in, She will Lord, be that hindi strength, she mo po will have kami the pinababayan courage at hindi nyo po to kami face iniiwan, Panginoon, Lord. the great We one, pray, Panginoon, the way. declaring, That's Panginoon, your why peace, Panginoon, Lord, that give her more surpasses courage, all O Lord. understanding upon Thank Pastor you for Queenie what right she will now, do. Panginoon, In Lord. Jesus' name, Lord, we in rebuke Jesus' and we name, cancel, in Panginoon, Jesus' Lord, name. itong pag-atake sa kanya ng kaaway Holy na Spirit, Panginoon, Lord. Amen. Alam namin, O God, na walang magagawa ang kaaway, Panginoon, Lord, dahil ikaw ang higit na makapangyarihan, O God. At hawak mo, Panginoon, you are in control, Panginoon, Lord, sa buhay ni Pastor Queenie, sa kanya pong pagpapatuloy na paglilingkod sa inyo, Ama, is her obedience to you and her commitment, her faithfulness, O God. Ganun din, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, O God. So, Lord, thank you, Panginoon, Lord, that in situations like this, we are here, Panginoon, Lord, bilang magkakapatid sa pananampalataya, Panginoon, upang magpalakasan kami at magpanalanginan kami, Panginoon, Lord. And thank you because you are always with us. In Jesus' name we pray. You promise, O Lord, you And word will amen. never leave us. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is my prayer. This is Jesus' my name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, amen. Yan. So, yun po. Okay. Meron pa po bang maybe we can have one more sharing? Kung meron pa pong nais na mag-share, mag-reflect doon po sa ating devotion kanina. Anyone else? Yan. Okay. Meron pong mga chat, messages po sa ating chat box para kay Pastor Queenie. So, if you want to, ayan.
read those as well, Pastor Queen, to encourage you, to comfort you sa iyong pong sitwasyon ngayon. So, ayan po. Okay, so I think kung wala na pong gustong mag-share, yan. So, ituloy-tuloy po natin yung atin pong prayers. We are now on our prayer blast. Let me just share my screen. And again, thank you po for the prayers. Okay. Tanggapin ang kapala ng Diyos about po sa atin, brothers and sisters in Christ, and now go forth with the confidence, no, that Jesus Christ, our Master and Savior and Teacher, in all that you do, be a faithful and fruitful disciple and obedient to Him. May the love of the Father, the grace of the Son, and the power of the Holy Spirit be with you as you continue to fulfill His calling. I bless you in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen, amen, Amen. Amen.